Ciao raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Para sa majority ng mga workers dito sa Italia, ang buwan ng July ay very exciting. Hindi lang dahil sa makakapag-ferye na. Bakit? Kasi matatanggap na nila yung kanilang 14 o yung 14th month pay. Mayroon na silang pangdagdag doon sa budget para sa bakasyon ngayong istate. Pero bakit yung ibang workers naman ay malungkot at medyo nahihili sa ibang workers kapag 14th month pay ang usapan? Teka lang ha, dahil baka yung iba ay hindi alam kung ano ga ang ibig sabihin noong nahihili. Pa-explain na lang ng mga Batanggenyo dyan sa comment section kung ano ga ang ibig sabihin noong nahihili. Bakit ga nahihili ang iba? Kasi hindi naman lahat ng laboratory ay entitled na makatanggap ng 14th month pay. Kaya alamin natin kung ikaw ga ay entitled sa 14th month pay o hindi. Sino ga ang dapat na magbayad ng 14 ng mga colf e badanti? Entitled ka sila diyan o baka naman hindi sila entitled? Ang mga pensyonati, although entitled din na makatanggap ng 14 pero hindi lahat ng mga pensyonati ay nakakatanggap niyan dahil mayroon ding qualifications na dapat na ma-meet. Pati yung iba pa ng mga info na dapat ay aware ka about sa 14-month pay, i-detalye natin yan. Doon po na sigla, partiya mo! Sa pagdating ng istate dito sa Italia, yan din ang panahon para sa pagtanggap ng 14 o 14th month pay. Although majority ng mga laboratory dito sa Italia ay entitled na makatanggap ng 14 pero hindi lahat nakakatanggap niyan dahil ang karapatan sa 14 ay nakabase kung iyan ay espresamente previsto doon sa kontrato kolektibo aplikato ng bawat work sector. Kaya huwag iisipin na dahil ikaw ay nakakatanggap at ikaw ay may karapatan sa 13 or doon sa 13-month pay, ay automatic na din na entitled ka sa 14 o 14th month pay. Hindi ganun ha, huwag iisipin. Kasi nga, hindi ganun ang sistema. Kung ang 13 ay dirito ng lahat ng mga laboratory dependente, public sector man o private sector, pero pagdating naman sa usapan sa 14 ay hindi para sa lahat ng mga laboratory dahil nakadepende ang pagtanggap ng 14 sa CCNL ng bawat work sector. Yan ang dahilan kung bakit ang mga workers na entitled sa 14th month pay ay iba-iba ang regule kada sektore. Kaya para malaman kung kailan ba matatanggap ang 14, dapat na ang CCNL ang maging reference. Sa sektore ng komersyo, previsto sa CCNL nila na ang 14-month pay ay dapat matanggap by July 1 every year. Wala namang problema dahil nangyayari din naman na ma-adjust or na-adjust ng ilang araw ang pagtanggap niyan. Ang importante ay kasama at naka-indicate sa busta paga para sa sweldo ng buwan ng Hunyo at kasamang nabayadan doon sa sweldo. Ito pa yung iba pa ng mga settore di lavoro na mayroong dirito sa pagtanggap ng 14. Turismo, ristorazione, autotrasporto merci e logistica, studi professionali, assicurazioni, igiene ambientale, edilizia at alimentary industriya. Hindi obligatoryo na ang payment sa 14 ay mayroong hiwalay na busta paga. Normalmente ay kasama din iyan doon sa busta paga ng June at natatanggap iyan sa month ng July. Ang importante,
malinaw na naka-indicate come voce aggiuntiva sa busta paga. Ang iba naman ay nag-i-issue ng separate na busta paga. Yung ibang mga asyenda, nakahiwalay yung busta paga para doon sa 14. That way ay mas malinaw doon sa laboratory ang tungkol sa pagtanggap ng kanyang 14th month pay. Raga, ikaw ga, i-type mo lang dyan sa comment section, July mo ba natatanggap ang iyong 14 o sa buwan pa ng Agosto? Mayroon ka kayong separate na busta paga para sa 14th month pay o kasama din doon sa normale na busta paga? Additional na info, per kaso na natapos na ang Raporto di Lavoro at hindi pa buwan ng bigayan ng 14th month pay, dapat na yung kanyang 14th month pay na matatanggap ay babayaran pa rin yun. At kasama dapat doon sa busta paga para doon sa TFR. Kasama din doon yung lahat ng amount na dapat na matanggap ng isang laboratory kapag umalis na siya doon sa kanyang trabaho, kasama dapat yan doon sa kanyang liquidazione na matatanggap. Sagutin natin yung tanong kanina. Sino ga nagbabayad ng 14 ng mga calls, badante, babysitter? Ang amo ba o si IMS ang nagbabayad? Ang sagot, Raga, wala doon sa kanilang dalawa. Bakit? Dahil ang mga calls, badante, babysitter at yung iba pang mga workers sa settore na lavoro domestico ay hindi entitled or excluded sila sa pagtanggap ng 14. Ang explanation, kagaya ng nasabi natin kanina, nakabase diga doon sa CCNL ng bawat settore. Purtroppo, ang pagbibigay ng 14 ay hindi previsto o hindi nakasaad sa kontrato kolektibo o CCNL ng lavoro domestico. Yan ang masakit na katotohanan para sa madaming mga Pinoys, diba, doon sa mga kababayan na natin na nandiyan sa lavoro domestico. Kasi nga, hindi entitled na makatanggap ng 14th month pay. Pero, ang mga pensyonate naman, entitled sila na makatanggap ng 14 at si IMS ang nagbibigay noon sa kanila. By July 1, dapat ay kasama ang 14th month pay sa Cedolino della Pensione. Pero dapat na maging malinaw na hindi din lahat ng mga pensyonati ay entitled sa 14. Mayroong qualifications para diyan, specifically age at saka yung annual income. Una, dapat ay at least 64 years old na yung pensyonato. Basihan din ang red dito. Ngayong 2026, ang maximum limit ay 15,908 euros a year. Kapag lumampas diyan ang red dito ng isang pensyonato, hindi din entitled sa 14th month pay. Pati tipo ng pensyone ay factor din dahil hindi lahat ng tipo ng pensyone ay pupwede. Ang entitled sa 14th month pay ay ang nakakatanggap ng pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di invalidità ordinaria e inabilità, at saka yung pensione ay superstiti. Hindi naman entitled sa 14 ang mga recipient ng tipo ng pensione kagaya ng pensione di invalidità civile, pensione sociale o yung tinatawag ngayon na assegno sociale, pati yung pensione di rendita inail at saka yung pensione di guerra. Hindi rin entitled na makatanggap ng 14. Ang 14 ay bakit mas mababa kaysa sa normale na stipendio mensile? Mayroon gading tratinute at saka tax ang 14th month pay? Yes, Raga, meron. Dahil maging ang 14th month pay o 14 ay subjected din sa taxation. Kagaya din ng normal na sweldo, mayroon ding tratinute ang 14, kagaya ng IMSS contributions at saka yung IRPEF or personal income tax. Poi, hindi aplikable ang detrazioni fiscali o tax deductions
sa 14th month pay. Kaya yung natatanggap na 14th yan ay mas mababa kaysa sa doon sa normale na stipendio mensile. Yun Raga, sana naging malinaw sa iyo, sana nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana i-share mo rin sa iba para maging sila man, maging aware din regarding dito sa 14th. Ayun, maraming salamat sa panonood mo, maraming salamat sa pagsuporta mo. Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!